Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratsyada, probinsya. Isang lalaki patay, isang sugatan sa pamaril sa Binalbagan, Negros Occidental. Report mula kay RH46, Rex Cantong. Rex. Patay ang isang katao matapos barilin habang isa ang sugatan sa Sitio Solbod, Barangay Santol, Bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Jolan Binson, hepe ng Binalbagan Police Station, habang naglilinis ng kanyang tubuhan ng biktima na kinilala na si Ray Nokiana, 48 anyos, residente ng nasabing lugar, habang sugatan din ang kanyang trabahante na si Edgar San Roel, 25 anyos, residente ng Barangay Amuntay ng nasabing bayan ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang mga sospek. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival si Nokiono habang patuloy na ginagamot sa ospital ang kanyang trabahante. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki din ang pinagbabaril, patay sa Leyte. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Isang lalaki patay matapos pagbabaril ng hindi pa kilalang sospek habang natutulog sa kanilang bahay sa bayan ng Leyte-Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Neil, nasa 80 taong gulang fish vendor, residente ng Sitio Tabigi, Barangay Consigra, Leyte-Leyte. Nangyari sa insidente kagabi sa Sitio Tabigi, Barangay Consigra, sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima kasama kanyang live-in partner natutulog sa kanilang bahay nang pasukin ng sospek na lalaki na kasuot ng itim na jacket na may maong pants at pagbarili ng biktima dahil ng agarang pagkamatay. Nakumpiska sa crime scene ang basiyo ng bala ng kalibre 45 na baril. Sa kasalukuyang patuloy sila sa gawang hot pursuit operation ng kapulisan para maristo ang sospek. Ang motibo ng krimen inaimbestigahan pa ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, standby June at Eric. Isang bus na aksidente, 41 sugatan sa Iloilo. Report mula kay Jocelyn Make mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Nagtamo ng minor injuries ang 41 na sakay ng passenger bus matapos matumba sa Barangay Maribong, Lambunao. Ayon sa hepe na si Lieutenant Gabriel Manguera, mula sa Iloilo City ang bus na may sakay na 38 na pasahero na mawala nito ng preno, kaya kinabig ng 45 anyos na driver pakanan ng manibela at natumba ang sasakyan. Dahil dito nasagi ng bus ang tricycle at motorsiklo na nakapark sa gilid ng kalsada. Nasugatan ng driver ng tricycle at motorsiklo. Nagtamo rin ng mga gasgas sa katawan ang driver ng bus ayon sa pulis. Sinagot naman ng may-ari ng bus company ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Central Mindanao nakaranas ng malawakang blackout. 2 transmission tower sa Pikit, pinutol ang linya. RH number 19, June Dimakutak. Paring June. Yes, paring Romel, paring Lakay, more or less 27 hours na nakaranas ng total blackout ang halos buong lugar sa Central Mindanao na nagsimula nitong araw ng Martes sa February 17, 12:16 ng tanghali at matapos sa mahigit sa 24 na oras ay nibalik ang supply ng kuryente kahapon, February 19, alas 4 ng hapon. Sa pamamagitan ng drone equipment na locate ng NGCP linemen,
ang dahilan ng blackout. Nadiskubreng sinadyang putulin ang high-tension transmission lines ng dalawang towers ng Kibawe Sultan Kudarat Lines sa remote area ng Barangay Dalingawin, Bayan ng Pikit, Cotabato Province. Ang blackout ay naranasan sa 37 barangays ng Cotabato City, T. Palma area, buong Cotabato Province, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at SGA o itong Special Geographic Area. Sa tanong kung sino ang responsable sa napakadelikadong pagputol na ito ng nasabing transmission lines ng Tower 46 and 47 sa bayan ng Pikit, Cotabato Province, inatasan ng Pikit local officials ang PNP na magsagawa ng kaukulang investigasyon kung sino ang mga nasa likod ng pananambutahe. Kinumpirma naman ni NGCP Regional Affairs Specialist Bernadette Buak na ang naturang pamumutol ng linya sa bahagi ng Pikit ang dahilan ng naranasang total blackout sa halos buong Central Mindanao. Sa ngayong balik normal na ang sitwasyon, mga lakay, ongoing ang investigasyon ng mga kinauukulan. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June. Samantala naman, 7 minor de edad nagnakaw daw po ng motorsiklo sa Cavite. Ating alamin sa report ni RH30, Eric Dastas. Eric! Good afternoon, and Kuya Romel. Pinaghahanap na nga ng mga otoridad ang 5 pang minor de edad na responsable umano sa pagnanakaw sa isang establishmento sa Arnaldo Highway, Sitio Sulucan, Purok 2, Barangay Santiago, General Trias City, Cavite. So sa laysay at reklamo ng Cavite LRCI Store at ni Royet Bernardino, 29 anyos, OIC o Officer in Charge ng Rusi Motors, sa mga otoridad, sinasok ng 7 kabataan, kabilang ang isang 16 anyos, 3 13 anyos, isang 12 anyos, at isang 11 anyos, at ang pinakabatang 9 anyos na siyang naging silbi umanong lookout ng grupo. Sa sinagawang investigasyon ng mga otoridad, sinira umano ng mga kabataan ang padlock ng gate ng naturang establishmento at saka sinagawa ang pagnanakaw kung saan kinuha ng mga ito ang 2 motorsiklo. Sa kuha naman ng CCTV, madali namang nakilala ang ibang kabataan at ilang oras ang lumipas ay voluntaryong isinuko ng 2 magulang ang kanilang anak sa barangay at ikinuwento na ang itong pangyayari. Patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang iba pang sangkot sa naturang nakawan upang mapanagot o madala sa pamunuan ng DSWD ng Cavite. Samantala nagtungo kanina si Deputy Chief of Administration, Police Lieutenant General Bernard Bana sa Region 3 Regional Training Center kung saan mainit siyang tinanggap ng nasa humigit kumulang sa 800 police trainee na sumasailalim ngayon sa pagsasanay bilang maging ganap na lingkod bayan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Sinabi ni Lieutenant General Banak na pinaapabot niya sa kanyang pagbisita ang mensahe ng ating hepe ng Pambansang Kapulisan na si Police General Jose Melencio Corpus Tapas Jr. na isa puso ang kahalagahan ng bawat isa na maging makadiyos, disiplinado at nasa tamang landas. Dagdag ni Lieutenant General Banak na sumunod sa batas at huwag baliin ang sinumpang tungkulin upang ipatupad ito ng tama. Marami din anya na naliligaw pa rin ng landas sa kabila ng kanilang paulit-ulit na paalala o pagubilin. Panatilihin anya na may takot sa Diyos upang hindi sila maligaw ng landas. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dasta. Samantala, motor bumangga sa likod ng tricycle, 2 sugatan sa Samal, Bataan. Dani Kumilang sa detalye. Dani. 2 napaulat na sugatan sa naganap na pagbangga ng isang single motor sa likurang bahagi ng tricycle na naganap ito kaninang 12:30 na madaling araw sa National Road sa Barangay Lalawigan, Samal, Bataan. Batay sa buong investigasyon, kapwa binabagtas ng 2 sasakyan ang National Road patungong Hilaga ang direksyon sa Orani, Bataan. Pagsapit sa lugar ng insidente, biglang bumangga ang single motor na minamaneho ng 23 anyos sa likurang bahagi ng sidecar ng tricycle na minamaneho naman itong tricycle ng 56 anyos na residente ng Abukay, Bataan. Dahil dito nagtamo ng mga pinsala ang parehong driver na agad silang tinulungan ng MBDA Rescue Team at mga tauhan ng Samal RHU na rumisponde sa lugar.
at dinala sila sa Bataan General Hospital sa Balanga City dahil sa tinumong pinsala, mga sugat sa katawan. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa naturang naganap na aksidente. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, 3 katao na aresto ho sa bypass operation sa Dagupan City. Higit 142,000 pisong halaga ng shabu na samsam. Report mula kay RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Kulong ang 3 street-level individual drug personality na isang 48 anyos na lalaki, 23 anyos na dalaga at 28 anyos na binata kapwa residente ng Dagupan City matapos silang masakote sa kinasang bypass operation. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng anti-drug bypass operation ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Team kasama ang City Intelligence Unit, PDGIS OU1 in coordination with PDEA Region 1, isang nagpanggap na buyer na binentahan ang mga suspect ng 4 na plastiksasin na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 21 gramo na may halagang 142,800 pesos na agad silang inaresto. Nasamsam ang magmani sa mga suspect kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng mga akusado na nasa likod ng rehas na bakal ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa ika-47 anibersaryo, founding anniversary ng lalawigan ng Aurora. Naroon sa ating kasamang si RH number 25, Grace Sansano. Manang Grace. Sa Romel Ray, hindi napigil nitong medyo hindi kagandahan ng panahon dito sa lalawigan ng Aurora. Dumating pa rin ang House Speaker Representative na si Boji B. Kasama niya si Congressman Shel Jokno at ang Pangulo ng mga mayor, itong Mayor's League of the Philippines na anak ni Congressman House Speaker B. Kanina sa programa ay kanyang binahagi bilang panauhing pandangal and the speaker ng programa sa ika-47 pagkakatatag ng lalawigan ng Aurora o anibersaryo. Sa kanyang mensahe, kanyang binigyang diin ang kahalagahan pa rin ng edukasyon at ang mahalagang pagkakaisa ng mga mamamayan dito raw sa Aurora ay ramdam at kitang-kita pa rin ang unity ng ating mga kababayan. At ibinida naman ng mga namumuno dito sa Aurora ang mga naggagandahang mga lugar, turismo at ang mga kaugalian ng mga taga-Aurora. Isa pa rin na ibinida rito ang surfing at bilang surfing capital dito sa Central Luzon ay maraming lumahok dito. Ang apo ng unang naging Pangulo ng bansa na nagbigay din ng kanyang mensahe ay isa sa kanyang pinasalamatan ang mga organizer. At dito nga, ang lalawigan ng Aurora ay ipinangalan kay Doña Aurora Aragon Quezon na may bahay ng kauna-unahang Pangulo ng ating bansa na si Manuel Luis Quezon. So yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace. Militar at NPA muli nagkasagupa daw po sa may San George, San Jorge, Samar. Ating alamin sa report ni RH34, Jane Bantayan. Jane. Muling nagkasagupa ang NPA at militar sa San Jorge, Samar. 6 na miyembro ng New People's Army ang nakasagupa mula sa Regional Security Force ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Naganap ang nasabing sagupaan sa barangay Mabuob, San Jorge, Samar. Ayon sa report ng 80th Philippine Army, muli nag-isang operasyon ng tropa nang makatanggap ng sumbong mula sa mga residente sa presensya ng abanong grupo at patuloy pa rin na nagbabanta at nangingikil sa mga residente.
Walang naitalang sugatan sa dalawang grupo at nagkaroon ng palitan ng putok ang dalawa na umabot ng 10 minuto. Patuloy naman ang panawagan ng 8th Infantry Division sa iba pang Communist Party of the Philippines o New People's Army members na iwan na ang armadong pakikibaka. Binigyan din ng militar ang mahalagang papel ng komunidad sa pakikipag-ugnayan sa mga kasundaluhan lalo na sa presensya ng NPA sa kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane Bantayan. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, papasukin natin si Kyle Bulyas. Kyle! Lakay Ray Romel, naglabas ng show cause order ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board laban sa mga operator at manager ng terminal sa dalawang mall sa Quezon City. Ayon kay Chairperson Vigor Mendoza II, napag-alamang kulang sa maayos sa pasilidad ng mga POV terminal sa may Ayala Malls, Cloverfield at Trinoma para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Kabilang sa mga nilabag na patakaran ng dalawang terminal ang kakulangan sa sapat na upuan, walang guidelines para sa mga biyahe at wala ring mga passenger assistance counter. Babala naman ni Mendoza, ang mga terminal na hindi pa rin susunod sa mga umiiral na polisiya ay mahaharap sa mga kaukulang parusa at posibleng maipasara. Sa iba pang balita, sinuyod naman ng mga tauhan ng Swift Traffic Action Group o STAG ng Metropolitan Manila Development Authority ang ilang kalsada sa Quezon City at San Juan. Ilan lamang dito ang Mother Ignacia, Panay Avenue, 3rd West at Annapolis. Sa nasabing operasyon, 76 sa kabuuan ang bilang ng kanilang mga nahuli. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabantay ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala ring nakataas na thunderstorm advisory sa Metro Manila, pero sinabi ng Pag-asa na ang hanging amihan pa rin ang umiiral na panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Hoy, salamat to sa mga tumutugpo sa ating balitaan. At naimbaga mali mo, Apo Els Bartolome, Oy, ken kumusta na kayo dyan, sir? dating PNP Chief Nick Bartolome. Diyan sa Herona, Tarlac. Ayan. Oy, teka muna ha. Aba, yung mga taga-Kampo Krame ha, nanonood sa Uy, atin. magandang hapon po, sir. Ayan. Partikular sa opisina ni Colonel Rainiel Valones. Colonel, sir. Ng CSG o Civil Security Group ng Philippine National Police dyan sa Kampo Krame. Mabuhay kayo, Colonel Rainiel Valones at 10 ng inyong mga tauhan. And of course, kay PNP Chief General Nartates at kay sa kanyang number 2 man. Number 2 man, si General Bernie Banak. Yan. Sa ating mga kasama naman, mga kasundaluhan sa pangunahon ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. And of course, sa mga nagbabantay pa rin sa West Philippine Sea. Ha? Yan, sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard, at ng Philippine Navy. Yun, ayan, mabuhay kayo, sir. Ayan, ingat lang po kayo palagi dyan. Ano po? Rapido, hataw, balita. Thank you, Ms. Elena Abit. Maraming salamat sa buong persa ng DZRH News Team. Yan yung pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sakto, alas 3 ng hapon. Inesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Anti